Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Joe Teganap, Lodi Anisa Dico, Lodi Najar Ray, Lodi Lou Peregrine Mucha, Lodi Red Aniel Adolfo, Lodi Reddy Estro, Lodi Hakim Macabidar, Lodi June 11, Lodi Charol Terduhay Lungsod, Lodi Ain Alan Leodans, Lodi McAte Flor Jr., John Patrick Paragas. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-214 na kabanata, sa pagpapatuloy. Lokasyon ng labang Group 1 versus Group 4. Sinabi ni Great Elder Kwan na sa pagkakataong ito, kapag naihatid ng bawat grupo ang 3 bilanggo sa destinasyon ng walang aberya, ituturing itong tagumpay. Ang bawat bilanggo ay isasalin sa kalabang grupo habang hindi makakilos. At makikita ang Dark Sword Group, Group 1, na sinabi ni Sansan na escort? Nakagawa na kami ng ganoong klase ng trabaho noon, kaya kakayanin ito. Na sinabi naman ni Hyun Woon na pero, kapag tinitingnan ko ang mga mukhang yun, mukhang hindi magiging madali. Sinabi din ni Jin na may isang injured, pero hindi tayo dapat maging sobra ang tiwala sa sitwasyon. Makikita din ang White Group, Group 4. Na sinabi ni Myung kay Yuji Chon na pwede na ba talagang kumilos ka? Tumugon ito habang nakatikom ng mahigpit ang kamao na nanginginig na huwag kang mabahala. Wala akong balak maging sanhi ng problema. At makikita naman ang Group 2 versus Group 5. Sinabi ni Elder Zhu Chuhan na pagkatapos lumipat ang Dark Sword Group sa panimulang punto sa silangan, at ang White Sword Group naman sa panimulang punto sa kanluran, at kung makakakuha sila ng 3 bilanggo sa destinasyon sa ilalim ng bundok, makakakuha sila ng mapa. Kapag natapos ito ng bawat grupo, lahat ng escort ay maituturing na pumasa. Pero, kung ang mga bilanggo ay mahuli ng kalabang grupo at madala hanggang sa destinasyon, diskwalipikado ito. At makikita naman ang Dark Sword Group, Group 2, na sinabi ni Nohak habang nasa likod ng kamay ng ulo na kung ikaw ay mahuli bilang bilanggo, panalo na sa kanila. Ang pag-i-escort ay mukhang matindi rin. Sinabi naman ni Gang Sang na hanggat ang unang opisyal na si Biryuyon ay hindi kaaway, wala akong pakialam. Hyo Ryong, kailangan mong maging matatag. Tumugon siya na pero, ang tingnan sila, parang hindi ito magiging madali. Na sinabi pa ni Elder Zhu Chuhan na ang mga escort na darating na may nawawalang bilanggo ay madi-disqualify base sa bilang ng nawawalang bilanggo, at ang mga bilanggo na makararating sa destinasyon matapos makaalis sa kanilang escort ay makakapasa. Mula naman sa White Sword Group, Group 5, na sinabi ni Jin Soul na bakit kailangan sila pa ang kalaban natin. Paano kung kailangan pa nating lumaban kay Young Master Hyo Ryong? Group 3 versus Group 6 location, na sinabi ni Great Elder Kwan na ang limitasyon ng oras ay 6 na oras. Sino mang hindi makarating sa loob ng oras ay maaalis. Naiintindihan, makikita ang White Sword Group, Group 6. Na itinaas ang kamay nito na sinabi na may tanong ako. Kung sakaling mawala mo ang isang bilanggo, pwede mo bang hanapin? Ibig kong sabihin, kumuha ng ibang bilanggo mula sa kalabang grupo para punan ng kulang. Tumugon sa kanya si Great Elder Kwan na oo. Subukan mo kung kaya mo. Makikita naman ang Dark Sword Group, Group 3. Na sinabi ng nasa likod ni Ryo na ang mga seniors ay nakakatakot talaga. Napangiwi naman ng bibig si Tangsam na grabe. Mula kay Senior Emerald Shadow Sword, Cloud Rose, hanggang kay Senior Iron, hindi ba ang setup na to ay parang pandaraya na mismo? Sinabi naman ni Ryo na yung mga taong yon, mas bata sa iyo pero mas matanda sa amin, sikat ba? Sinabi naman sa kanya ni Tito Jiang na ibaba mo ang boses mo. Sa 9 na seniors, 6 ang nanalo o naging runner-up sa Three Saints Martial Tournament. Ang iba naman ay mga seniors na pumasok sa mundo ng martial arts pagkatapos ng graduation. Dagdag pa niya na makikita ang lalaki at babaeng ito na lalo na si Emerald Shadow Sword Senior Shin Yuseng mula sa Qingcheng Sect. Na nanalo sa Three Saints Martial Tournament noong isang panahon, at ngayon ay kabilang na sa Murim Alliance. Sinabi rin ni Tang Sam na sa tabi niya naman ay si Cloud Rose Senior Baek Ayong, na runner-up noon, at kung matutokso ka sa kanyang banayad na anyo. Na agad na sinabi naman ng nasa likod ni Ryo na wala ka nang maiiwang buto. Siya ang nakatatandang kapatid ni Baek Muyong, at sinasabing nanginginig rin ito kapag nagagalit siya.
Muli na namang napasabi si Rio na aha. Sino nga ba si Baekmuyong? Na sinabi sa kanya ni Tito Jiang na siya ang senior na kabilang sa Nine Justice Association na laging may daladalang pamaypay. Na muli na namang sinabi ni Rio na parang may ganung tao nga. Sinabi naman ni Ran na yung may kakaibang anyo, mukhang direktang disipulo ng Shaolin. Pumapasok din ba sa Heavenly Martial Academy ang mga monghe? Sinabi naman nito na ang Iron Jar Gentleman, Senior Namyak John, ay dating kampyon ng Three Saints Martial Tournament at hindi direktang disipulo ng Shaolin. Namumuhay siya na parang monghe, pero may isang pangunahing dahilan kung bakit hindi siya naging monghe. Sinabi rin ni Doc Go na narinig ko na dahil hindi kumakain ng karne ang mga monghe. Sabi niya kailangan niyang kumain ng protina para mapanatili ang kanyang kalamnan. Sinabi na sa kanila ni Great Elder Quan na ngayon, sisimulan na natin ang pagpili ng mga bilanggo. Ang 3 bilanggo na ipapadala sa kalabang grupo ay pipiliin sa pamamagitan ng anonymous voting sa loob ng bawat grupo. Na sinabi ng mga nasa gilid na tayo ba ang pipili kung sino ang ipapadala. Na muli na namang sinabi ni Great Elder Quan na ang napiling tao ay walang karapatang tumanggi, at hanggang makarating sa panimulang punto ng kalabang koponan, kailangan siyang nakatali at hindi dapat makatakbo. Napahawak naman sa baba si Rio na sinabi na haha, ang saya. Pero ang bilanggo na mahuhuli, matindi ang haharapin niyang problema. Tumingin sa gilid si Tito Jiang na sinabi na hoy, anonymous voting yan. Hindi ba? Kaya baka mapunta ka sa panganib. Na sinabi naman ni Doc Go na siguro ito ang tinatawag na karma o kung ano paman, ha? Kung hindi ka karaniwang gumagawa ng kalokohan, hindi ka mag-aalala. Balik sa kasalukuyan, na sinabi ni Great Elder Quan habang nakatali silang tatlo na kung walang tatutol, kukumpirmahin ko na ito. Bilang mga prisoners sila, kung gayon, kunin ang mga prisoners at ilipat sila sa kani-kanilang starting points. Na tumugon ang mga kukuha sa kanila na oo. Tumingin ito sa likod na sinabi na ikaw ba si Zither Striker, Biryu yun. Ako si Azure Windblade Sang Quan Gu, na humahawak sa mga gawain ng escorting agency at merchant group, at ang kasama ko sa likod ay si Purple Cloud Palm sa Makhak mula sa Kunlun, dahil tadhana na rin ito, susubukan kitang tratuhin ng mas comfortable hanggat maaari. Sinabi naman ng isa mula sa likod na nako, kapalaran, huwag mong ibigay sa mga bilanggo ang impormasyon natin nang hindi kailangan. Mukhang mahaba ang buhok niya, dapat ko bang atali? Tumingin ito kay Rio nang makita niya na inangat niya ang kanyang buhok na sinampay sa bakal. At sinabi na sabi nila may kakaibang ugali siya, at talaga nga. Napatingin din ito sa likod na sinabi na excuse po, Lady Dugo. Kung may hindi komportable, pakialog na lang ang iron bar. Dagga pa ng isa na sorry sa paghawak ng buhok mo. Akala ko lang hindi magiging okay kung tatama sa sahig. Sinabi naman ng nagbubuhat kay Tito Jiang na iniisip ko lang kung kumakain na ang nanay ko. Na sinabi naman ni Tito Jiang sa isip na nasa harap ko si Han Hyo Jiang, anak na kilala sa martial world sa pagiging matapat sa magulang. At sa likod naman si Kokang Mok, kilala bilang tahimik na master. Napatingin si Tito Jiang na sinabi pa sa isip na sa kung anuman, para bang may kakaibang hindi komportable na pakiramdam. Dalawa sa pinakasikat na graduate participants ang inilagay kay Lady Dugo, at dalawang mahusay at mapamaraan na tao naman ang ibinigay sa alien. Dagdag pa niya sa isip na makikita si Principal Ping at Namgang Jin at ang dalawa sa ilalim nila na at si Han Hyo Jiang na naitalaga sa akin ay isang full scholarship student na pinahahalagahan ng principal. Si Kokang Mok naman ay disipulo ng Heavenly Guardian Squad Leader, Namgang Jin. Pagkakataon lang ba ang ganitong ayos? At naiisip niya ito mga 15 minuto ang nakalipas. Na sinabi pa ni Tito Jiang na, bago pa man ang pagboto, dagdag pa niya sa isip na narito ang ilang estratehiya na dapat isaalang-alang bago bumoto. Siguradong inasahan ng principal at ng Heavenly Guardian Squad Leader na ako at ang alien ang magiging bilanggo. Nakahanay sila na sinabi pa niya na ang tanong ay kung ipapadala ang malalakas na pwedeng makatakas bilang bilanggo at pagkatapos ay makakabalik, o ipapadala ang mga itinatapo na bilang bilanggo at magpo-focus sa escort. Napahawak naman sa baba ito na sinabi rin na, ibig sabihin. Yung mga miyembrong nakatakas noon mula sa pagkakakulong ay muling makakatakas at babalik, di ba? Dagga pa ni Ran na kung ganun, lalong magiging malakas ang escort group, di ba? Dapat nating piliin ang pinakamalalakas na tao.
Na sinabi naman ni Tang Sam na babagay sa'yo yan, Jin Gong. Tumugon naman ito na bakit ako. Umiling si Tito Jiang na sinabi niya na sa pagkakataong ito, medyo iba. Magkakaroon ng kalamangan si Senior Huangbo kung siya ay nasa escort group. Sinabi naman ni Doc Go na sa kahit anong paraan. Sinasabi ko na, huwag ninyo akong isama sa mga kandidatong magiging preso. Hinding-hindi ko papayagan na atali at hilahin lang ako. Na napasabi naman si Ryu Nao. Balik sa kasalukuyan na sinabi pa ni Tito Jiang sa isip na hindi ko rin akalaing si Lady Dugo ang makakakuha ng pinakamaraming boto. Sigurado akong makikialam ang punong guro at ang pinuno ng Heavenly Guardian Squad sa pamamagitan ng mga alumni pagkatapos gawin ang magaspang na mapa. Ikinabat ba nila ang dalawang to sa akin para tulungan ako o para bantayan ako? Mula naman sa dalawang ito na nagbubuhat kay Kalbo na sinabi ng isa na mag-ingat ka. Tumugon ng nakaputi na sobrang laki at bigat ng senior, kaya ang hirap itaas kahit ang balikat ko lang. Mahirap din ang tuloy-tuloy na paggamit ng inner key. Tumugon ng nakaasul na senior iron-earned gentleman na Myak John, hindi ba gamit mo yung 1,000 weight cat ties? Tumugon ito sa kanya ng iling ng ulo, na sinabing muli sa kanya nito na pakitsaga lang. Hanggang makarating sa starting point, isang boses naman ang mapapakinggan na pwede ba naming subukan. Binuhat ito ni Tang Sam na napasabi sa kanya ang pinalitan niya na ha? Gagawin mo yun kahit walang inner key. Nag-training ka ba sa external art? Sinabi naman ni Huangbo na oo. Ako at si Tang Sam. Si Tang Choulyong, madami rin kaming practice sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Sinabi naman ni Tang Sam na bakit ako nadadamay dito. Mamamatay tayong lahat pagkatapos ng event na ito. Buwisit, kailangan kong tumakas. Sinabi naman ng isa na kung gayon, iiwan ko na ito sa inyong dalawa. Pupunta ako sa kabilang panig. At pagkatapos ay kinuha niya ang pagbubuhat kay Ran na sinabi na ako na ang magbubuhat nito. Tumugon sa kanya si Ran na salamat. Pero buti na lang at may kaunting paghinga tayo dahil 8 ang miyembro natin sa escort group. Sinabi naman ng nasa unahan na tila may nilalabas na lason ang binubuhat nila na may lugar para makahinga, sabi niya. Kung isa lang sa mga senior members ang pakakawalan ngayon, pakiramdam ko ay matatapos na ang lahat. Dagdag pa ng nasa likod niya na sa tingin ko, mas nakakatakot pa ang sinabi ni Tang Choulyong. Kung pakakawalan si Lady Dugo o ang Zither Striker, hindi ba sila maghihiganti para sa atin? Ang tungkol sa ating boto, tama ba ang naging desisyon natin? At pagkatapos ay makikita ang toklang na ito na may huminga ng malalim. Binabasa ni Principal Ping ang mensahe na naiisip ang mga ito na sinabi na Group 1 ay nagpadala ng mga pinakamahihinang miyembro bilang mga bilanggo. Che Hagan, Jin Soha, Son Yang. At kabaliktaran, ang Group 4 ay nagpadala ng pinakamalalakas bilang mga bilanggo, yung Chon Yung, Chong Hyun, Dan De Pang, kaya malamang na mas malakas ang Group 4 kaysa Group 1. Dagdag pa niya na susunod. Ang mga bilanggong ipinadala mula sa Group 2 ay sina Bion Tae, Hyo Raiong, Tang Chol-gi. Sinabi naman ni Nam Gong-jin na mga pasaway. Kahit walang awa, makatwira naman ang hatol na yon. Ang Group 5 ay nagpadala kina Ping Haryong, Lee Jin Seol, Yoon Jun-ho. Si Official Lee Jin Seol at Official Yoon Jun-ho ay may napakagandang koneksyon sa mga miyembro ng Group 2. Sinabi pa ni Nam Gong-jin na kung ipapakita ng anak mo ang kanyang mga talento habang nakikipag-ugnayan sa psikolohikal na laban kasama ang dalawa pa, makakatakas sila. Tumatawa naman si Elder Hyun Gmja habang may dadapong mensaherong ibon sa kamay ni Principal Ping. At sinabi pa nito na mukhang kararating lang ng balita mula sa Group 3. Sa nakikita ko, tingin ko yung taong yon ang kusang nag-volunteer bilang bilanggo. Tumawa si Principal Ping habang tinitingnan ang ulat na iniisip ko kung ano ang kalalabasan nito. Tama ang hula mo, Taoist Master. Pinili ng Group 3 sina Ryu Yun, Jang Hong, at Official Dugo Raiong bilang mga bilanggo. Nakikita rin na pinili ng Group 6 sina Nam Yak John, Jugu Mi, Hong Min, kaya mukhang maayos nilang na-analyze ang impormasyon. Napahawak sa baba si Sword Sovereign na sinabi na pagsusuri ng impormasyon. May ipinadala bang hiwalay na impormasyon sa Group 6? Na sinabi naman ni Nam Gong-jin na nagbigay ako ng pangkalahatang overview ng Group 3. Na sinabi naman ni Elder Hyun Gmja na naiintindihan ko. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang estratehiya ng Group 6?
Sinabi ni Principal Ping na malamang, plano nilang magpadala ng mga bilanggo sa kalabang kampo. At makipagtulungan sa iba para tugisin ang Group 3, at lumipat ang eksena dito, na isang papel ang pupulutin nito sa lupa habang sinasabi na mukhang dito ang ating panimulang punto. Ito ang mapa papunta sa destinasyon. Sinabi naman ng nakaasul na senior, nakamarka rin ba ang panimulang punto ng Group 3? Binuksan nila ito na sinabi ng nakagreen na oo. Sa tingin mo, saan magandang mga lugar para sa pagkikita at pag-atake? Tumugon ito sa kanya na ang dalawang lugar na ito ang mukhang may pinakamalaking potensyal. Si Senior Nam Yakjan ay gagalaw ng mabilis, pero para sa mas maayos at hindi apuradong pangangaso, mas mabuti ang bahaging ito. Sinabi naman ni Tito Jiang sa kanyang isip na ano ba to? Sinabi naman kay Doc Go ng babae na sa oras ng pahinga, luluwagan namin ang buzel ng mga bilanggo. Napatingin naman si Tito Jiang dito na sinabi na tiyak na pinagplanuhan mo ito ng maayos ng maaga. Napatingin na kanya ang babae na sinabi na iniutos nila sa amin na magdulot ng pinakamaraming hirap sa Group 3, balak naming umatake kasama ang 3 taong kusang nag-volunteer bilang mga bilanggo. Na sinabi naman ni Doc Go na aray ko, ang mga taksil na nagpadala sa akin bilang bilanggo ay makakatanggap din ng karma. Sinabi naman ni Tito Jiang na maaari ko bang malaman kung sino ang nagbigay ng mga utos. Naiinis naman ito na makikita ang ugat sa noo na sinabi na bilang isang bilanggo, bakit ka ang dami mong sinasabi? Ibalik na lang natin ang busal. Sinabi naman ng nasa likod nito na mukhang natutulog na itong taong to kanina pa. Dapat ko na lang ba siyang hayaan? Dagdag pa niya na biglang bumangon si Ryo na kahit maabot man natin ang panimulang punto o hindi. Mukhang sumuko na siya sa pagtakas. Iniling ni Ryo ang kanyang ulo at natanggal ang tali sa kanyang bibig na kumikinang na sinabi na Ito na ba ang panimulang punto? Sinabi sa kanya ni Tito Jiang na oo. Ibig sabihin pwede ka nang tumakas. Na sinabi naman ng babae na nandito na tayo, sa tingin mo posible pa ba yun? At pagkatapos malakas na gumamit ng puwersa si Ryo dahilan ng pagkaputol ng tali sa kanyang kamay. Na sinabi pa niya sa kanila na sa tingin ko, posible naman. Mula sa likod isang lalaki ang mabilis siyang aatakihin. Na sinigaw naman ni Tito Jiang habang agad na tinusok nito ang likod niya na sa likod mo. Alien, habang papalingon si Ryo dito makikita ang espada nito na malapit na sa kanyang tumama. Agad din namang tinutukan nito si Doc Go na tahimik lang na nakatingin. At pagkatapos ay tahimik lang na nakatingin ang mga ito sa kanila habang sinabi ni Doc Go na baliw ka. At dito na po nagtatapos ang ika-214 na kabanata. Ika-215 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita na hahampasin si Ryo ng espada mula sa likuran. At pagkatapos pinakita si Emerald Shadow Sword, Shin Yuseng, na sinabi sa kwento na isang may pag-asang disipulo ng Qingcheng sect, at dating kampyon ng Three Saints Martial Tournament noong 1 taon bago ang huli. At kamag-anak din siya ng Sword Sovereign, kaya paborito siya ng Sword Sovereign noong panahon niya sa Heavenly Martial Academy. Na sinabi pa nito sa kanya na ko si Yuseng, yung anak nung pamangkin ng manugang na yun, tama? So, ano ang nakuha mo ngayong semestre? Panahon na para gumraduate at magpakasal, Dagdag pa sa kwento na magaling ang kanyang mga kakayahan, at tulad ng sabi-sabi, mula pa noong simula ay napansin na siya ng Merm Alliance. Pagkapagtapos niya, sumali siya agad sa Constitutional Committee. Constitutional Committee, isang organisasyon sa loob ng Merm Alliance na nagpapanatili ng disiplina at kaayusan. Katulad ito ng military police sa makabagong panahon. Makikita ang mukha ni Tito Jiang sa pagkabigla na sinabi pa niya sa isip na narinig ko na may palaban pero matuwid siyang personalidad. Pero kahit pamukhang kontrabida ang alien, para gumamit ng ganun klaseng pagpatay na galaw para sa isang biglaang pag-atake. Balik kay Ryo na mabilis niyang iniwas ang kanyang ulo. At mabilis na hinawakan ng bakal kung saan siya nakatali, na malakas niyang winasiwas ito. Na makikita ang tatamaan nito na siguradong ikabibinggo nito. Na makikita ang bakas ng mukha nitong nasaktan ng labis. Nanlaki ang mata ni Doc Go sa kanyang nakita habang napatingin lang ang babaeng nakatutok ang espada sa kanya. Tahimik na tumingin ito na may pawis sa pisngi habang sinabi ni Doc Go na baliw ka. Napatay mo ba siya? Tumayo si Ryo habang hawak ang bakal na tumugon na siguradong hindi.
Kahit nabanta sa buhay ko ang taong yon, hindi ako isang malupit na mamamatay tao. Mabilis namang pupunta ang kasama nito habang napangiwi naman ang mukha ni Tito Jiang na napasabi sa kanyang isip na hindi ba't si Emerald Shadow Sword ay parang pinaslang na din ang kanyang tagapagmana ngayon lang. Dagdag pa ni Tito Jiang na alien, ikaw na malupit na mamamatay tao. Namimilipit ito sa sakit habang nakahawak sa kanyang mahalagang bagay na sinabi ng nakaasul na ay nako. Senior, dagdag pa niya habang makikita ito na Diyos ko. Nawalan siya ng malay. Nag-aalalang sinabi pa nito na senior, ano bang gagawin natin sa ganitong sitwasyon? Hindi naman natin matatakpan ng benda ang bahaging yun. Kung magpapatuloy ito, madi-disqualify si Senior Emerald Shadow Sword. Tahimik na sumuntok naman ito sa palad na nakaharap kay Tito Jiang. Sinabi niya na bakit mo ako tinitingnan. Hindi naman siguro ibig mong gamutin ko siya ngayon. Habang nakatutuok naman ang espada ng nakaasul sinabi niya kay Tito Jiang na ngayon na iniisip ko, si Official Jiang Hong ng Group 3 ay dapat magaling sa paghawak ng mga insidente at medikal na paggamot. Pakialagaan siya, Official Jiang Hong. Sinabi naman ng isang kasama niya na walang hiya. Hindi pa nga nakakapagpakasal si Emerald Shadow Sword, paano mo nagagawin ang pag-ako ng responsibilidad ngayon? Tumugon sa kanya si Ryu na bakit ako ang may responsibilidad? Hindi ba dahil ang taong gustong magpakasal agad ang naglunsad ng sorpresa na atake? Saka, hindi ko alam na ganun ka kasikat, Mr. Jiang. Sinabi naman ng babaeng ito na nakasulat iyon sa maikling impormasyon tungkol sa Group 3, Young Warrior Go, pakibuksan ang mga acupoints ni Official Jiang Hong para ma-examine niya siya. Sinabi naman ni Doc Go na iniisip ko lang, pwede nga ba talagang suriin ang bahaging yun? Sinabi naman ni Ryo sa kanila habang tinusok ang likod ni Tito Jiang nito na ano ang makukuha natin kapalit ng pag-examine. Napahinga na lang si Tito Jiang sa kanyang narinig. At naiinis namang sinabi nito na manahimik ka. Ikaw ang nagsimula ng gulo na ito. Pinulsuhan ito ni Tito Jiang na sinabi niya na ito ay malaking problema. Ang magandang balita lang, kalahati ng mga inapo ng senior ay sigurado na ligtas. Ang kalahati naman ay nasa panganib. Titingnan ba natin ito mismo? Napahinga ng malalim ang nakaasul na sinabi niyang nakapikit na pakiusap. Nakakaginhawa, hindi tuluyang madudurog ang landas ng kasal ng senior. Pumikit ang dalawang ito na ibinaling ang tingin na sinabi sa kanila ni Tito Jiang na kung hindi mo layuning sirain ang kanyang dangal, lumayo ka na lang at huwag nang tumingin. Mabilis naman kumuha ng smoke bomb si Tito Jiang habang binitawan itong sinabi na dahil nakalayo na kayo. Sasabihin ko na, ang kalahati ay walang pag-asa, tingnan man natin o hindi. Kumalat ang usok sa paligid habang winasiwas nito ang espada na sinigaw ni Tito Jiang na mahalaga rin ang mga mata ko, kaya tapos na ako rito. Hoy, alien! Na napasigaw ito na naku, naloko tayo. Dagdag pa ng isa habang hinarang ang ibinatong bakal ni Ryo na ang mga demonyo na yon. Sinabi ni Ryo habang nakatutok ang espada sa leeg ni Doc Go na isipin mo, nagkakasala ka pa ng pandaraya ngayon. Napakatuso, sinabi sa kanya ni Tito Jiang na sino ang responsable sa lahat ng ito? Asikasuhin mo si Senior Dugo. Sumisigaw naman ang iba ng sakit. At ang isa naman ay sumusuka ng dugo na sinabi na Lady Baek. Mag-ingat ka, tumugon ito na binalaan mo pa ako bago pumunta dito, ha? Sinigaw naman ni Doc Go na tumahimik kayo, mga tanga. Sinabi muli ni Lady Baek habang nakikita ang anino ng dalawa sa likod na akala mo ba pababayaan kitang makaalis ng ganun lang. At pagkatapos ay makikita si Doc Go ay binubuhat na. At sinabi ni Ryo na ang dali naman. Mukhang talagang balak niyang pabayaan tayong makaalis ng madali. Sumagot si Tito Jiang na hoy, tumahimik ka. Hindi ba ang tahimik na pagtakas ay karaniwang sentido komon? Habang papaalis sila sa makapal na usok sinigaw ng mga kalaban nilang grupo na sa tingin ko, nandoon sila. Dagdag pa ng isa na ang mga loko na to, habulin sila. Sinabi naman ni Doc Go na ibaba mo ako bago ako sumigaw. Sinabi naman ni Ryo na buwisit, hindi mo ba alam na ang tahimik na pagtakas ay karaniwang pag-iisip? Sinabi naman ni Tito Jiang na abala kami ngayon, kaya pakihintay lang ng kaunti. Sinabi naman ni Doc Go na tigilan mo ang mga kalokohan mo. Sa tingin mo ba gaano katagal putulin ang mga lubid? Sumagot sa kanya si Tito Jiang na ang tunay na problema ay magsisimula pagkatapos naming palayain ka. Nasinigaw pa ng mga kalabang grupo na buwisit, habulin sila ng mas mabilis.
Naiinis namang sinabi ni Doc Go na ano bang issue roon. Walang kapatawaran ang mga kaaway at mga traidor. At hindi mo naman siguro umaasang buhay pa ang mukhang na ito. Tama, sinabi naman ni Ryo sa kanya na oho, anong krimen ang nagawa ko? Hindi ako kaaway o taksil. Naiinis na tumingin sa kanya si Doc Go na sinabi na ilayo mo yang maruming buhok mo bago magsalita ng ganyan. Simula pa kanina, nagtatanim ka na ng maruruming pakulo sa buhok na yun at pinapahiya mo ako sa mga maruming plano mo. Na sinabi naman ni Tito Jiang na hoy, magtago tayo doon. Pumasok sila sa kuweba na sinabi pa ni Tito Jiang na mukhang nakaiwas na tayo sa habol nila. Mag-ayos lang tayo sandali tapos alis na. Sinabi naman ni Doc Go na palayain mo ako agad. Sinabi naman sa kanya ni Ryo na bakit ko papalalayain ang isang taong gustong pumatay sa akin. Naiinis na nakatingin sa kanya si Doko at sinabi na kung ganun, gugupitin ko na lang ng kaunti ang buwisit mong buhok, hindi kita papatayin ngayon. Sinabi naman sa kanya ni Tito Jiang na naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero kapag ginawa mo yan, hindi na kita mapapalaya. Kung masyado mo nang hindi kaya, paano kung lampasan mo na lang ang round na to? Tumugon sa kanya si Doc Go na ano ang ibig sabihin niyan. Anong pagpasa? At pagkatapos malapit sa taklong may nagsasalita na buwisit ka. Huwag mo akong itataboy. Hindi ba sinabi ko na minsan ko lang sisipakan ang mga taksil na hayop mula sa Group 3? Na sinabi naman ni Elder Hyun GMJ. Na ho, parang may paparating mula roon. Ang bilis. Hinagis pala nila si Doc Go sa ere na sinabi pa ni Tito Jiang na pasensya na, Senior. Aalis na kami ngayon. Sumisigaw naman si Doc Go mula sa ere na mga walang hiya kayo. Babalikan ko kayo. Napatingin naman ito sa likod ng may napakinggan. Sinabi naman ni Tang Sam habang may nakaipit na sandata sa daliri na lumalaki siya. Ano yun? Napalagay naman ang kamay sa bibig si Ran na sinabi na nako, ang kakaibang tanawin. Dagdag pa ni Tang Sam habang makikita ang katawan nitong napunit ang damit na sasabog siya. At ilang sandali pa ay nakawala ito sa pagkakatali sa kanya at ang katawan nito ay lumaki na makikita ang enerhiya nitong umaapaw. Mabilis na pumunta si Nawi habang sinigaw pa ni Tang Sam na kahit ang mga nakatagong sandata ko tumatalbog. Tulungan mo ako. Nakatingin naman ang babae sa kanila na pinipilit na kumawala. Napatigil ito nang makita niya na nakaalis na ito mula sa pagkakatali habang sinasabi na aray ko, ang sakit. Na tila binali niya ang kanyang kamay para makawala. Sinabi nito habang binabalik ang nabaling buto na nakalabas siya matapos maalis ang buto niya. Haharangyan ko siya, kaya pupunta ako para tumulong. Sinabi naman nito na Cholyong. Itigil mo na ang paghagis niyan. Tatatalbog lang at malalagay tayo sa panganib. Tumugon si Tang Sam na ano gusto mong gawin ko? 7 Absolute Godly Sword, gumawa ka naman ng paraan. Sinabi naman ng nakaasol na mukhang nahihirapan sila. Hindi ba dapat tayong tumulong din? Tumugon ang isa na kailangan nating magbantay dito. Paano kung makatakas rin ang senior na ito? Sinabi naman ni Ran sa kanila na bakit hindi ninyo ipauubaya sa akin. Sa tingin ko kaya ko namang magbantay lang. Napalingon ang nakadilaw sa kanya, habang sinabi naman ng nakaasol na sige, ikaw na ang bahala sa kanya. Mabilis na umalis ang mga ito habang sinabi pa ni Ran na ang ekspresyon mo, parang iba kumpara dati. Sinabi naman ito sa kanya na matapos marinig na maaari akong magkaroon ng ilang mahalagang sandali mag-isa kasama si Lady Yun. Ang bewitching flower, parang nagbago rin ang aking pakiramdam dahil sa malalim na alingawngaw sa puso ko. Ako si Blackbird Jugumi. Sinabi sa kanya ni Ran na talaga? Pasensya na. Sinabi naman ito sa kanya na Lady Yun. Nilock ang acupoints ko kahit nakatali na ako ng ganito. Maganda ka, pero malupit. Sinabi naman sa kanya ni Ran na ang galing mong magsalita. Sa mga acupoints na nalock ko, may isa na tinatawag na mute point. Sabi nila, sa mga disipulo ng Mount Hua, may kakaiba at masamang itim na ahas. Kaya ikaw pala yon, young warrior. Mute point, isang punto sa parehong lugar ng Yaman point. Kapag nalock, nagiging pamamanhid ang dila, pansamantalang hindi makapagsalita. Tumayo ito habang nakawala sa pagkakatali na nakatagilid ang ulong sinabi na sino ang nagsabi kay Lady Yun ng ganyang kakaibang bagay. Tumugon siya na isa yung uncle na pinagkakatiwalaan ko at lubos kong kilala. Binalaan niya ako na mag-ingat dahil kayo raw ang karaniwang kaaway ng mga babae sa Dark Path. Hinahatak nito ang kanyang sandata sa baywang habang makikita ang anino na mabilis na paparating.
Na sinabi pa nito na haha, kung ganun, pagagalitan mo na ba ako mula ngayon, Lady Yun? Inaabangan ko na. Hindi niya ito na ituloy. Nang biglang tinadyakan siya ni Ryu mula sa ere. Na sinabi pa niya na ayos ka lang ba, customer? At dito na po nagtatapos ang ika-215 kabanata.